Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot of Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulong will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight ngayong pong Biyernes. Sa ating pong headlines, Bagyong Inday na panatilyang lakas, Batanes, Babuyan at Cagayan natili po sa signal number 2. Halos 800 pasahero stranded ngayon sa mga pantalan sa buong bansa. Epekto po ng habagat at Bagyong Inday. Presyo ng diesel posibleng tumaas ng 4 pesos bawat litro sa Martes. Gasolina posibleng mag-rollback ng piso.
Singil naman sa kuryente ng Meralco may pagtaas ngayong buwan ng Hulyo. 2027 National Expenditure Program ng pamahalaan, inaprubahan ni Pangulong BBM. Senate Impeachment Court handa araw-araw sakali daw humarap si VP Sara Duterte. Impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, bantay sarado din daw po ng CBCP. Muling hirit naman ni Senador Dingo Estrada na isang tabi. Ang kanyang graft case ibinasura ng Sandigan Bayan. Isa namang bahay natabunan po ng landslide sa Sarangani, 10 katao patay. Sa dibong TNT Global News, 11 patay, 11 ang nawawala sa wildfire sa bansang Spain. Sa dimbong sports, 2027 FIBA Women's Asia Cup gaganapin daw po sa Cebu City. At sa showbiz, Jessa Saragosa abay humingi daw po ng panalangin para daw po sa kalusugan ng kanyang mister. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong mga balita, napanatili po ng Bagyong Inday ang lakas ito habang kumikilos patungo sa Southern Islands ng Japan. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, huling namataan ng bagyo sa layong 525 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na abot naman sa 170 kilometro bawat oras. Patuloy pong kumikilos ang Bagyong Inday pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Nakataas pang signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at maging sa ilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa iba pang bahagi ng Babuyan Islands, iba pang bahagi ng mainland Cagayan, maging sa Isabela, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, maging sa Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, at maging sa Ilocos Norte. TNT Tomorrow's News Tonight. Halos 800 pasahero daw po ang stranded ngayon sa mga pantalan sa buong bansa. Epekto po ng masamang panahon sanhi ng habagat at ng Bagyong Inday. Ayon po sa Philippine Coast Guard, umabot sa may 789 na mga pasahero ang nakatenga ngayon sa 58 mga pantalan para magpalipas ng masamang kalagayan ng panahon. Ayon po sa Philippine Coast Guard, pinakamarami sa mga stranded na mga pasahero ay mula po dyan sa may Southern Tagalog Region na nakapagdala po ng 271 mga pasahero at 23 rolling cargos. Samantala, wala namang naitalang stranded na mga pasahero sa Northwestern Luzon, Northeastern Luzon at maging sa Southern Visayas. Nakapagdala naman ng 74 na stranded sa Central Visayas at kabilang po dito ang 77 rolling cargos, 6 na mga sakyang pandagat at 30 motor bangka. Nakapagdala naman ng Philippine Coast Guard ng 138 pasaherong stranded sa Western Visayas, 72 naman sa Bicol Region. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, biglahong bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina at iba pang bahagi ng bansa dahil po sa biglang buhos ng ulan dulot po ng Bagyong Inday ngayon pong Biyernes. Sa monitoring po kanina ng MMDA, bumaha sa iba't ibang mababang lugar sa Mandaluyong City, maging sa Quezon City, Marikina, Pasig at Maynila. Malalim din po ang tubig bahang idunulot naman ng patuloy na pagulan sa Nagilian Road sa may Irisan, Baguio City. Habang nalubog din sa bahang ilang bahagi ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur dahil naman sa mga ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Inday. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at sumunod daw po sa abiso at direktiba ng mga lokal na mga otoridad para po sa kaligtasan mula sa epekto ng kalamidad.
TNT Tomorrow's News Tonight. 10 katao naman ang patay ng matabunan ng landslide ang kanilang tinitirhang bahay sa Malapatan, Sarangani Province. Sa report po ng Office of Civil Defense, nangyari daw po ang landslide sa kasagsagan ng busang ulan ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Ayon po kay Rodrigo Sosmeña, Direktor ng OCD Region 12, nangyari daw pong trahedya dakong alas 10:30 ng umaga dyan po sa may Sitio Fandao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani. Biglang natabunan ng landslide ang isang bahay na kanilang tinitirhan. Ito raw po ay 2 pamilya daw po nakatira dito at lahat ay pawang namatay. Siya mangunang dineklarang namatay at kalaunan ay namatay din ang isa pang nasa kritikal na kondisyon habang ginagamot sa ospital. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nagbabadyang tumaas naman ng mula 2 piso hanggang 4 na piso bawat litro po ng presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ito po'y bati naman sa Min of Plant Singapore at ng foreign exchange averages mula July 6 hanggang kahapon, July 9. Bate po sa oil industry sources, ang presyo ng diesel ay maaaring pumalo ng mula 2 pesos hanggang 4 pesos per litro ang pagtaas. Posible namang mag-rollback yun ng piso o tumaas. Ha? Pwede palang mag-rollback sa katumaas, ha? Ng piso ang bawat litro ho ng gasolina. Samantalang kerosene naman ay napipintong tumaas ng 1.80 kada litro. Ayon po sa Jetty Petroleum, ang pinakabagong paggalaw ng global crude prices ay pininiwalaang may kinalaman sa nangyaring pag-atake ng US sa Iran kahapon, July 9. TNT Tomorrow's News Tonight. Isa pang bad news. Tataasin daw po ang singil naman ng Meralco ngayon pong buwang ito ng Hulyo. Ayon po sa Meralco, halos 34 sentimos ang tinakdang increase sa bawat kilowatt hour katumbas ng overall rate na 14 pesos and 82 centavos per kilowatt hour para po sa karaniwang consumers mula 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour noong Hunyo. Dahil po sa naturang adjustment, ang mga kumukonsumo daw po ng 200 kilowatt hour ay maladagdagan ng 69 pesos sa kanilang electricity bill ngayong pong Hulyo. Batay po sa paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay epekto daw po ng mataas na generation charge noong nakalipas na buwan, na epekto naman ng mataas na halaga ng langis. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tinalakay at inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Expenditure Program para po sa fiscal year 2027. Ito po'y matapos namang magpatawag ng cabinet meeting si Pangulong BBM ngayong buong araw na ito ng Biyernes. Hindi na binanggit pa ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang kabuang halaga ng 2027 NEF dahil ayaw anya nila na pangunahan ang budget submission ng Pangulo sa Kongreso. Una pong sinabi ng DBM na posibleng nasa 7.2 trillion pesos ang panukalang budget po para po sa taong 2027, mas mataas ng 407 billion pesos o 6% sa kasalukuyang budget ngayong taong ito. Sa mga nakalipas na taon, isinusumite ng DBM ang panukala ilang araw matapos naman ang zona ng Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong thank God it's Friday. Senate Impeachment Court handa araw-araw sakaling humarap daw po si VP Sara Duterte. Impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, bantay sarado din daw po ng CBCP. Muling hirit naman ni Senador Jingo Estrada na isang tabi ang kanyang graft case. Ibinasura daw po ng Sandigan Bayan.
Sa ating pong TNT Global News, 11 patay, 11 ang nawawala sa wildfire sa bansang Spain. Sa ating namang sports, 2027 FIBA Women's Asia Cup, gaganapin daw po sa Cebu City. At sa showbiz, Miss Jessa Zaragoza, humingi daw po ng panalangin para po sa kalusugan ng kanyang asawa. Pilipinas ang oras sa alas 9:23 ng gabi. Ang balitang yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight ngayon pong Biyernes. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pa rin po mga balita, araw-araw daw po nakanda ang holding room sakaling bumisita si VP Sara Duterte sa Senado. Ayon po kay Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng impeachment court, karapatan daw po ito ng pangalawang Pangulo bilang respondent sa impeachment trial. Sabi ni Tonggol, sa oras naman na gustuhin ni VP Sara na pumasok at mag-observe ay paupuin ito sa VIP gallery bilang pagkilala sa kanyang posisyon. Usap-usapan na muling pupunta sa Senado si VP Sara kapag isinalang daw po si Attorney Zuleika Lopez bilang testigo ng prosekusyon sa susunod na linggo. Magugunitang bumisita ang pangalawang Pangulo noong Martes para makipagpulong sa kanyang defense team na nagbitaw pa ng isang one-liner mula sa tula ni Invictus. Yung Senado, through the Office of the Senate Secretary, naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds as well. And the stature that she has in our system of government. So kaya laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya, whether magpakita talaga siya o hindi. Yan po mga kaibigan si Attorney Reginald Tonggol na tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa kaugnay pa ring balita, masyado pa raw hong maaga para pagtalunan kung kailangang parapin bilang testigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakatatlong araw pa lamang impeachment trial at marami pang testigo
na pagkikinggan at mga ebidensya na ilalahad at kailangang suriin. Tinagpo ni Gatchalian na darating din ang panahon na mapag-uusapan ng kailangan na personal na tumestigo ang pangalawang Pangulo. Paalala po ng Pangulo ng Senado, protektado ng saligang batas sa mga sinasakdal tulad po ni VP Sara ng right against self-incrimination. Hanggang kahapon ay wala pang inihain ng panig naman ng prosekusyon na motion sa impeachment court para ipasubpena ang pangalawang Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Hiniling naman ng House Prosecutors na mas makabubuti na magpatupad ng regular na ilang minutong break sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Inabuyapilan ni House Prosecutor Joel Chua matapos daw hong lumutang ang meme sa namuong laway ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro at tumanoy sipon ni Attorney Amando Ligutan. Anbo kay Chua, hindi biro ang tumayo at magpaliwanag ng ilang oras bukod sa magkahalong kaba at tensyon. Kwento pa ni Chua, pinagbawalan silang magpasok ng nakabotelyang tubig, kaya uminom at inubos niya na lamang ito sa labas ng plenaryo, gayong umabot ng 4 na oras ang paglilitis. Siyempre, lahat naman po kami tao rin at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po, sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun, magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo, syempre nandoon din yung tension, nandoon din yung stress, hindi rin naman po ganun kadali na TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nakatutok naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP sa takbo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Anbo kay Bishop Jose Colin ng CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, bantay sarado daw po nila ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa ito ay napakahalaga. Kasabay po nito nanawagan naman si Bishop Colin sa mga kinaukulan na hayaan na umusad ang proseso ng impeachment trial. Nilinaw po ng obispo ng CBCP ay hindi pro o anti-Duterte dahil naman sa ang kanilang sinusuportahan ay ang umiiral na batas at ang ating konstitusyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Tayo ho'y makibalita muna sa rally habang umuulan-ulan dyan po sa may Liwasang Bonifacio. Sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, mas maaga sa inaasahan, no? Dahil 11 yung oras dapat pagtapos ng sinagawang rally dito sa Liwasang Bonifacio. Pero dahil dun sa maulan-ulan at may posibilidad pang sasalanta ang pag-usistay anumang oras mula ngayon ay maagang tinapos ng organizer ng rally dito sa Liwasang Bonifacio. Mga alas 8:30 pa kanina nung volume yung mga tao dahil may mga umaalis, may mga dumarating at 8:45 at insaktong alas 9 ay formal lang tinapos ang program. Kaya lumuwag na yung bigat ng daloy ng trafiko, lalo na yung mga nanggagaling ng bahagi ng Quiapo Church na patungo rito sa Liwasang Bonifacio. Dahil isinara ito isang lane at yung sa kabila, sa gitna, yun ang binuksan kaya mabagal. At dito naman sa pinakagilid ng mismong liwasan ay dyan na tumitigil at iba naman ay tinaradahan ng mga nagpagtungo sa rally kaya mabagal yung daloy ng trapiko mula pa kaninang hapon. Ngayon ay maliwalas na, wala nang halos na tao rito sa may Liwasang Bonifacio at
kanya-kanya ng pulas dahil yung iba takot na baka lumakas pa raw yung ulan. Dahil hanggang ngayon, Lakay Ray, ay tuloy-tuloy yung paambon-ambon. No, mamaya, bumabagsak, mamaya nawawala. Pero ngayon, tumila, pero may mga paambon-ambon pa rin na naranasan hanggang sa mga oras na ito. Wala namang naitalang any untoward incident. At kahit pa sa mga traffic enforcer ng Maynila, ay naging mapayapa sa maghapon. At na-maintain naman daw nila, Lakay Ray, yung pagsasaayos ng dali ng trapiko, bagamat makupad o mabagal, pero tuloy-tuloy pa rin nilang niyayos dahil disiplinado naman daw yung mga pumaparada sa bawat gilid ng mga kalsada. So, instead na 11 ang pagtatapos ng rally, tinapos na ito ng alas 9 ngayong gabi. Alis 23, Edwin Duque, nagulat sa Visares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edwin Duque. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sitwasyon naman sa area ni Noche Kakas. Noche, magandang gabi sa iyo. Yes, Lakay Ray, naaresto ng mga otoridad sa probinsya ng Leyte ang isang farmer dahil sa kasong murder nito sa lungsod ng Las Piñas. Sa pinaigting na operasyon, timbog si alias Roger, 60 anyos, isang magsasaka. Batay sa record, nasa 22 years nang nagtatago ang akusado at naaresto sa Barangay Bugho sa Julita, Leyte. Wanted si alias Roger dahil sa pagpatay sa isang barangay kagawad ng Las Piñas City noong 2004. Mula doon, nagtatago na itong at palipat-lipat na si alias Roger ng kanyang tirahan sa murder case dito na walang piyansa. Provincial at district level top most wanted person ang 60 anyos na akusado. Aris 27, Noche Kakas. Noche. Una sa Nasaan ka ba ngayon? Saka dito na ako ngayon na Lakay Ray sa lungsod ng Las Piñas. Yun, kumusta dyan sa Las Piñas? Wala na rin ulan ngayon na Lakay Ray. Wala na. Dito kanina na talagang nakaranas tayo ng mahina hanggang sa lumakas. Tapos kabugso-bugsong ulan na Lakay Ray. At wala namang tayong naramdaman na malakas yung hangin. Wala ka naman nadaan ng aksidente, ano? Wala naman? Wala naman. Ay, salamat naman. Good thing naman na Lakay Ray dahil mula noong tayo ay lumisan dyan sa liwasan Bonifacio, umuulan pa. Tapos pagkadaan namin kanina sa Roas Boulevard, umuulan din hanggang doon sa may Mia Road. Pagkalagpas naman ng sa may bandang Coastal Road ay tumila na hanggang sa mga oras na ito. Alright. Salamat, Noche Kakas. Balik sa'yo, Lakay Ray. Thank you. Muchas gracias, Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinupla naman ng Malacanang ang panawagan ni VP Sara na itigil munang pamumulitika at tutukan ng kaayusan. Sa halip ay ginid po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na dapat daw pong pagsabihan ni VP Sara ang kanyang mga kaalyado at tumigil daw po sa pagpapakalat ng fake news. Ayon kay Castro, mga kaalyadong ito ang naninira kay Pangulong BBM at sa kanyang administrasyon para mailuklok si VP Sara bilang Pangulo kahit malayo pa ang 2028. Kinwestiyon din ni Castro kung bakit kailangang itigil ang transparency at accountability. Gayong partner niya ito ng mandato at obligasyon ng bawat public servant. Iginit po ng palasyo na obligasyon ng pangalawang Pangulo na sagutin ang mga inaakusa sa kanya dahil naman sa pagtatago ng katotohanan ay pagtataksil sa bayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Sinagot naman ng Malacanang ang pahig daw po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ginagamit ng administrasyon ng batas at burokrasya laban sa mga kalaban sa politika. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kung susundin ang argumento ng kampo ng mga Duterte, para na rin daw pong hinikayat ng pamahalaan na huwag ipatupad ang batas at hayaang makaligtas ang mga inakusahan ng mga krimen laban sa bayan.
Imbes daw hong magbintang ng pamumulitika, mas may namamano na direktang sagutin ang mga isyong ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Castro na ginagamit daw po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapangyarihan na linsunod sa batas at di tulad ng mga nakalipas na administrasyon. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, meron tayong update mula kay Miss Karen Oyong. Japan, Australia, suportado na po ang Pilipinas sa pagsusulong nito sa rule of law at pagkatig sa arbitral award. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Buo ang suporta ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na Japan at Australia. Ang maigting na pagsulong nito sa rule of law at pagkatig sa South China Sea Arbitral Award. Itong ipinahiwatig ng mga kinatawan ng mga nabanggit na bansa kasabay ng komemorasyon ng ika-10 taong anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs o DFA na ginanap sa Conrad Hotel sa Pasay City araw ng Biyernes. Ayon kay Tomoako Shimada, ang Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs ng Japan, buo ang kanilang suporta sa pamahalaan ng Pilipinas at sa maigting nitong pagsulong sa rule of law at sa posisyon nito na naaayon sa Arbitral Award. Banggit ni Shimada, mahalagang sili ng South China Sea hindi lamang para sa rehiyon kundi para sa international community. At bilang isang maritime nation ay isinusulong nito ang isang malaya at bukas na maritime order, freedom of navigation and overflight at kapayapaan at stability sa rehiyon. Kasabay nito, sinabi ni Shimada na ikinababahala ng Japan ang tinawag niyang unilateral attempts upang baguhin ang status quo gamit ang puwersa at coercion na banta sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Shimada na tuloy-tuloy ang pagsulong ng Japan sa mga inisyatibo nito tulad ng maritime cooperation sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos at mga kaaliyansang mga bansa. Sa panig naman ng Australia, sinabi ni Penny Wong, ang Minister for Foreign Affairs ng Australia, ang pagrespeto sa law of the sea ay mahalaga para sa economic security ng lahat ng bansa. Sa kanyang video message, sinabi ni Wong na sabay ng mga pagbabago, mahalaga ang mga panuntunan at mga institusyon at dahil sa mga hamon na dala ng banta sa mga karagatan, ang pag-invest sa $160 million upang palawigin ang maritime cooperation katuwang ang mga Southeast Asian partners nito, partikular na ang Pilipinas, ay mahalaga para sa pagsulong sa maritime domain awareness, pagreforma sa maritime governance at proteksyon para sa maritime o marine environment. Banggit rin ni Wong, dodoblehin ng Australia ang bilateral maritime assistance nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng bagong $18 million na full-year investment na siyang magpapaigting sa mga tinatawag na multilateral cooperative activities sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Inudyukan naman ni Wong ang China at Pilipinas na sumunod sa arbitral ruling at dapat lahat ng bansa, malaki man o maliit, ay sumasailalim sa parehong alituntunin at batas. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Flash Report. Flash Report! Naku po, meron daw po isa pang landslide. Ano ho? Meron pong landslide na nangyari po dyan sa may Calamogas, Lanao del Sur. 7 ang naitalang namatay, 4 daw ho ang nawawala. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Yes, Lakay Roy, kaninang pasado alas 2 ng hapon ay may panibagong naitalang landslide na naman. Ito ay naganap sa barangay Ngingir, Calanogas, Lanao del Sur. At naitala rito kung saan 7 ang naitalang nasawi at habang 4 naman ang patuloy pang pinaghahanap matapos matabunan ng malawak o malaking landslide sa bahagi ng barangay Ngingir, Calanogas, Lanao del Sur. Inihinto ang retrieval operation, Lakay, dahil nga sa malakas pa ring buhosang ulan sa lugar. Ito ay nasa itaas na bahagi lamang ng Malabang, Lanao del Sur, itong Calanogas na ito. At maraming bulubunduking bahagi ito na madadaanan along National Highway. At itong pamilyang ito ay nakatira
sa naturang itong area na ito na bulubuduking bahagi at dito ay naganap itong landslide. Kaninang umaga naman ay sa malapatan na Sarangani, Lakay, kung saan ay 10 na ang naitalang namatay, kasama na yung isa sa mga na rescue miyembro ng pamilya. So far, Lakay, ito lamang muna ating maihahatid at nagpapatuloy ang ating pakipag-ugnayan sa PDRMO at ganoon din sa MDRMO ng lugar sa bayan ng Calanugas, Lanao del Sur. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June Dimakutak. Flash Report. Flash Report! TNT Tomorrow's News Tonight. Sa di pa rin po mga balita, mga biktima daw po ng lindol sa Sarangani, dinalhan ng tulong ng magamang Senador Lito at Mark Lapid. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Nagdala at nagabot ng tulong sina Senador Lito Lapid at Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa bayan ng Gland, Sarangani Province. Personal na pinangunahan ni Kuya Mark Lapid ang pamamahagi ng mga dead foams at mga unan sa mga residenteng nananatili pa ring hirap makabangon matapos ang kalamidad. Marami sa mga benepisyaryo ang kasalukuyan pang naninirahan sa mga tent at pansamantalang makeshift shelters habang hinihintay ang rehabilitasyon ng kanilang mga tahanan. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang 271 benepisyaryo sa Barangay Aklan, 600 sa Barangay Rio del Pilar at 279 sa Barangay Poblasyon. Nakiisa rin sa distribution ng mga lokal na opisyal at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak na maayos at mabilis na makarating ang ayuda sa mga nangangailangang residente. Mahigit isang buwan nang nakalipas ng nanalasa ang 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani at General Santos City ay hindi pa rin bumabalik sa normal ang buhay ng mga residente doon. Ito si RH28, Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Lakay Raymond at Paz. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin ang mga alamin ng sitwasyon sa area naman ni Ka Federico Manalili. Ka Feds, magandang gabi sa iyo. Umuulan pa ba dyan sa iyong lugar? Yes, kasama ngayon talagang lumalakas. Talagang may mga kasama pang malakas na hangin yung nararanasan nga sa ibang area, particular nga dito sa area ng Bulacan at yung Kamanaba area dahil nga sa ating pag-ikot. Sa ating report naman ay lagi nga nagpapaalala ang mga otoridad na palaging ilak ang kanilang manibela ng kanilang motor para hindi to basta mananakaw. At dahil yan, buti na lang dahil sa pagka-alerto yung biktima na may-ari ng motor sa tulong na rin ng mga nagmamalasakit sa kanila ay naabutan at nahuli yung suspect at tumangay ng motor habang ito'y kanilang pinarada sa isang kainan lamang sa Mulawin, Matanda, Barangay Tarkan, Baliwag, Lalawigan ng Bulacan. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Leo, ito'y 38 anyos at residente ng sitio Pinagsikapan na banggit ng barangay. Batay sa ulat tanggap ni Police Lieutenant Colonel Ason Llamazares, OIC ng Baliwag PNP, sa salaysay nga na magkasamang biktima. Kanila lamang ipinarada yung dala nilang motorsiklo na Yamaha Mio Pasio, ito'y Pasio 125 na sa isang kainan sa nabanggit na lugar. Ilang saglit lamang agad nilang nakita nga itong suspect na pinaandar yung kanilang dalang motor dahil sa pagkaalisto nila kanilang hinabol. At sa tulong na rin ng mga tao sa lugar at doon nagresulta ng pagka-aresto ng suspect at nabawi nga yung kanyang motorsiklo. Ngayon nakapit na sa custodial facility ng Baliwag Police Station ng arestadong suspect habang ito'y naharap sa kasong RA 10883. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you, Ka Feds. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita,
Ibinasura po ng Sandigan Bayan na kailingan ni Senador Jingo Estrada na makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pitumpay ng resolusyon ay dineklara ng 5th Division na walang merito ang tinutukoy na motion Estrada. Ayon po sa ruling, bagaman ang impeachment trial ang mahalagang usapin, hindi raw po ito sapat para pagbigyan ng apela ng senador. Si Estrada ay nakapida naman sa higit sa 7 o 500 milyong pisong plunder at 2 kaso ng graft na may kinalaman sa flood control scandal. Samantala naman, tuloy daw po ang paglilitis naman sa kasong katiwalian laban po kay Senador Jingo Estrada na nasa Sandigan Bayan 2nd Division. Ito po'y matapos namang ibasura ang kalawang hirit ng senador na pawalang bisa ang graft case laban sa kanya. Sa 6 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, iginit po ng korte na walang bagong ebidensya at paulit-ulit lamang daw po ang mga argumentong inihain ni Senador Jingoy Estrada. Binigyan din pa ng korte na sapat ang case information na iniharap na ombudsman sa kasong paglabag sa Section 3 ng RA 319 o katiwalian. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa ating pong TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, 11 patay, 19 ang nawawala sa wildfire. Diyan po sa bansang Spain, report mula kay Wina Perlhesoro, Miss Wina. 11 katao ang nasawi habang 19 pa ang nawawala matapos sa matinding wildfire sa Almeria sa timog ng Spain, isang kilalang destinasyon ng mga turista. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga nasawi ay pawang mga dayuhan na umano'y hindi sumunod sa utos na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kagubatan malapit sa bayan ng Los Gallardos at Bedar dahil sa malakas na hangin. 4 na katao ang namatay sa loob ng isang sasakyan habang 7 pa ang natagpo ang patay matapos iwan ang kanilang mga sasakyan at tangkaing tumakas sa rutang hindi kasama sa evacuation plan. Pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos maputol ang isang kable ng kuryente at bumagsak ito sa tuyong damuhan. Patuloy pa rin inaapulan ng mga bumbero ang sunog habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Nagpahayag naman ng matinding kalungkutan ang punong ministro ng Spain sa sinapit ng mga biktima at sa pinsalang dulot ng wildfire. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlhesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Perlhesoro. Sa ating sports mga kaibigan, 2027 FIBA Women's Asia Cup gaganapin daw po sa Cebu City. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Pilipinas ang FIBA Women's Asia Cup sa 2027. Isasagawa ang Premier Women's Basketball Championship sa Cebu City sa darating na July 10 hanggang 18 sa susunod na taon. Dahil dito, makakasagupa ng Gilas Women ang mga pinakamalalakas sa koponan sa Asia sa state-of-the-art na SMC Side Arena. Ayon kay Ricky Vargas, presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas, patunay lang ang event na ito sa tiwala ng FIBA sa kakayahan ng Pilipinas na mag-host ng mga world-class basketball competition. Tampok sa tournament logo ang trophy ng naturang kompetisyon, gayon din ang official colors ng Cebu at Filipino weaving patterns na kumakatawan sa cultural heritage ng host city. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating pong showbiz, Miss Jessa Saragosa, humingi daw po ng panalangin para po sa kalusugan ng kanyang mister. Ibalita mo nga yan, Don Carlos. Don. Humingi ng panalangin ang singer at actress na si Jessa Saragosa para sa kalusugan ng kanyang asawa na si Dingdong Abansado. Ayon kay Jessa, labas-balik si Dingdong sa ospital simula pa noong Father's Day at sumailalim din sa isang surgery. Dito na pagtanto ng actress at singer ang kahalagahan at hindi rin daw anya biro ang mag-alaga ng isang may sakita. Wish nila, sana ay makapag-celebrate na si Dingdong ng kanyang kaarawan sa labas ng ospital. Humingi naman ng tawad si Jessa sa lahat na dahil sa pagiging missing in action niya sa lahat ng scheduled events. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ingat po tayo na po. Although mukhang paalis na ang bagyong Inday, pero ingat pa rin po tayo sa mga pagulan na dulot po ng southwest monsoon. And of course, yung mga biglaang pagbaha. Samantala naman, maraming salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi.